Kaibigan, araw-araw ba masakit ang katawan nyo? Parang ayaw na mawala, ilang buwan na sumasakit ang katawan, may sakit po tawag dyan. Ang tawag dyan, chronic pain. Marami sa Pilipino nagsasuffer ng chronic pain. Actually sa buong mundo, 1.5 billion. Araw-araw na lang, ginawa ng Diyos, masakit ang katawan. Ano ang definition ng chronic pain? Ibig sabihin, 3 buwan na masakit pa rin yung katawan mo. Any part of the body. Pwedeng nagpatingin ka na sa doktor, ayaw pa rin gumaling. Ano ang definition ng chronic pain? Hindi to pareho sa sugat. Di ba? Nasugat tayo, may masakit may masakit tapos gumagaling. Iba po to. Ito yung chronic pain, 3 buwan, hindi mo na ma-explain. At dahil sa chronic pain mo, hindi ka na makagalaw, hindi na flexible, humihina ang katawan, kulang na rin ng lakas. Pati yung ordinary trabaho, hindi mo na magawa. Anong klaseng pain to? Pwedeng dull pain or sharp pain. Pwedeng tuloy-tuloy masakit yung parte ng katawan. O minsan masakit, minsan hindi masakit. Okay? Ano mga example ng chronic pain? Merong mga headache, yan, laging masakit ang ulo. Merong low back pain, laging masakit ang likod. Merong shoulder pain. Meron din po, pagkatapos ng cancer o nagkaroon ng arthritis, yan. Tulad na sinabi ko, after surgery, after trauma, minsan sa likod, low back pain. Meron din tinatawag ng chronic pain na neurogenic. Ibig sabihin, nerve pain, galing sa nerves. Pwedeng sa diabetes at iba pa. Meron din tinatawag na psychogenic pain. Pag sinabing psychogenic pain, parang mental ba? Sa stress, emotional pain siya. Ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng chronic pain? Okay? Number 1, pwede nagkaroon ng injury. Okay? Nagka-injury, nagkasakuna, biglang na-pull yung muscle, sumakit ang likod, possible yon. Hindi nagamot. Meron din naman walang dahilan. Walang dahilan lang, basta masakit lang. At meron din cause, baka meron kang ibang sakit. Merong mga sakit na nagkakos ng laging masakit ang katawan tulad ng chronic fatigue syndrome. Meron sa mga kababaihan, endometriosis. Meron din fibromyalgia, laging masakit ang katawan. Merong interstitial cystitis, yung pag-ihi, laging parang puno, parang mahirap. Merong vulvodynia, yung sa mga kababaihan, laging masakit doon sa may puwerta. So maraming mga conditions na pwede maging cause ng chronic pain. Sabi ko nga, pwedeng na injury o pwedeng may mga health condition na pull yung muscle, yan ang common. Kaya ayaw na gumaling. Kahit pinagamot mo, ayaw gumaling. Ano mga risk factors? Sino ang mas tinatamaan ng chronic pain? Una-una, mas matatanda. Pwedeng actually 40 years old, 50 years old, mas tinatamaan. Mga kababaihan, pwede rin lalaki pero more babae. Overweight, basta overweight, maraming chronic pain. And after surgery or after trauma. Yung mga post-surgery tapos maoperahan, laging may masakit na lang nararamdaman sila. Okay, yan ang lagi nila kinocomplain. Pagka-opera ko, Dok, lagi na masakit. Nung nasugat ako, nahulog ako, lagi na masakit. O dahil overweight ako, lagi na masakit. Yan ang mga risk factors. Ano ang gamutan? Okay? Merong mga gamot, kailangan gamot natin na hindi rin ganun kagaganda. Pag chronic pain, pag pain relievers, hindi naman pwede tuloy-tuloy lang pain relievers, di ba? Kasi kinuwento ko sa inyo, pag matagal ang pain reliever, pwedeng magka-problema sa tiyan, pwedeng magka-problema sa kidneys. Merong binibigyan ng antidepressant, pero pag may emotional, may connection doon. Or sabi ko, masakit ang katawan, minsan hot bag na lang, o ligo ng mainit, hot pack. Okay, pwedeng massage, pwedeng physical therapy, yung mga ibang style ng gamutan na hindi yung tableta. Kung tableta, kailangan nireseta ng doktor. Okay? Meron ding acupuncture, meron ding nerve block, pero ito mga medyo malalalim na to, at ibang alternative therapy. Anong lifestyle change para sa chronic pain? Merong mga physical therapy, yung mga stretching na tinuturo ko, 'di ba? May yoga, may meditation.
Merong mga music therapy, kung psychological, o art therapy, o mag-alaga ng pets, malibang yung sarili, o yung iba nagpapatingin sa psychiatrist, psychologist, kasi yung emotional nakakadagdag sa sakit. Minsan nasakit ng katawan mo, konti lang, pero depressed ka, lumalala. Napapalala ng isip mo yung nararamdaman mong sakit. Pero pag gumanda yung isip mo, mas hindi ka na magkakasakit. Massage, makakatulong. Okay? Masahe, nakakatulong. So, pwedeng physical pain, pwedeng emotional pain. Pero syempre, kailangan healthy lifestyle. Tuloy-tuloy pa rin yung exercise. Sabi ko nga, kayo nagkakaedad, tumatanda tayo, lumiliit ang mga muscle, talagang sasakit ang katawan. Kaya pilit pa rin gumalaw kahit tumatanda. Exercise pa rin, healthy food pa rin, 'di ba? Kailangan wag magpapataba para hindi mahirapan yung katawan. Mental health, very important. Family and social support, 'di ba? Pag masaya kayo, prayers, lagi ko naman sinasabi, kasali naman ng prayers. Kasi doktor ako, hindi ko, 'di ba? Hindi ko na masyado sinasabi, pero sasabihin na iba, Doc, prayer una. Kung sinabi ko prayer lang naman, baka magalit kayo kung yun lang ang gamutan natin, di ba? Okay, pero kasali na yun, obvious naman yun. At magpapa-check up tayo sa doktor. Okay, sinong specialista? Minsan isang doktor, dalawang doktor, kailangan mo may second opinion. Mahirap kasi matukoy ang cause ng chronic pain. Pwedeng rheumatologist, kung specialista, pwedeng orthopedic surgeon, or initially pwede sa family medicine, general practice, or internal medicine. Saan po nakatulong to? Mahirap ang chronic pain, pero usually merong injury yan. Hanapin natin, matukoy, physical therapy, maayos itong mga diferensya sa muscle, sa buto natin. Hopefully, pati yung mental health natin maayos. Hopefully, mabuhay tayo ng hindi sobrang sakit at medyo kaya natin tiisin para maging masaya ang buhay natin. Good luck po. God bless po.